Ang Biblia ay itinuturing na sagradong teksto sa loob ng libu-libong taon. Ito ay humubog sa mga paniniwalang panrelihiyon at mga sibilisasyon. Gayunpaman, ang salitang Elohim, na tradisyonal na isinasalin bilang Diyos, ay nagtataglay ng isang misteryong linguistiko. Sa Hebreo, ang Elohim ay isang pangalang pangmaramihan. Ngunit madalas itong ipinapares sa mga pandiwang pang-isahan. Ito ay lumilikha ng mga kontradiksyon na humahamon sa tradisyonal na monoteistikong interpretasyon. Ang Genesis 1:1-26 ay nagsasaad, "Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis." Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng higit sa isang nilalang. Ilang paliwanag ang nagsasabing ito ay isang majestic plural. Gayunpaman, ang mga talata sa Biblia tulad ng Genesis 20:13 at Genesis 35:7 ay gumagamit ng mga pandiwang pangmaramihan kapag tinutukoy ang Elohim. Ito ay lalong nagpapatibay sa ideya ng maraming banal na nilalang. Ang konseptong ito ay umaayon sa ideya ng mga Diyos sa Biblia. Maraming talata ang nagpapahiwatig na si Yahweh ay isa lamang sa maraming naglalaban ng Diyos. Ito ay nagbubukas ng pinto sa ibang mga interpretasyon. Ang Anunnaki sa Biblia ay may pagkakatulad sa mga salaysay ng Mesopotamia. Sa mga tekstong Mesopotamiano, ang Anunnaki ay bumaba mula sa langit bilang mga pinuno at tagapamahala ng sangkatauhan. Ang Deuteronomio 32:8 ay naglalarawan sa kataas-taasan na hinahati ang mga bansa sa mga anak ng Elohim. Si Yahweh ay itinalaga sa kanyang bahagi. Ito ay sumasalamin sa mga tradisyon ng Mesopotamia kung saan iba't ibang Anunnaki ang namuno sa iba't ibang rehiyon. Ang biblikal na paghaharap ni Yahweh at Baal sa Purpose Hari 18 ay lalo pang nagmumungkahi ng isang mundo. Sa mundong ito, maraming banal na nilalang ang naglaban para sa pangingibabaw. Ang tunggalian ni Enki at Enlil sa Biblia ay sumasalamin sa kanilang paglalarawan sa mga tekstong Mesopotamiano. Sa mga tekstong ito, si Enki ay pumanig sa sangkatauhan habang si Enlil naman ay nagpatupad ng mga banal na utos. Ang mga pagkakatulad na ito ay kapansin-pansin. Ang Biblia ay naglalaman ng mga paglalarawan ng mga banal na pakikipag-ugnayan na kahawig ng advanced na teknolohiya. Ito ay sumusuporta sa mga teorya ng sinaunang mga alien sa Biblia. Ang haliging apoy at ulap na gumabay sa mga Israelita ay isang halimbawa. Ang karwahe ng apoy na nagdala kay Elijah ay isa pa. Ang kaban ng tipan ay nagpapahiwatig din ng mga engkwentro sa teknolohiya. Ito ay sa halip na mga simpleng milagro. Ang salaysay ng Tore ng Babel kung saan ang Elohim ay namagitan upang ikalat ang sangkatauhan at guluhin ang kanilang wika ay umaayon sa mga mito ng Mesopotamia. Sa mga mitong ito, pinaghihigpitan ng mga Diyos ang pag-unlad ng tao. Ang mga interpretasyong ito ay sumusuporta sa ideya na ang Elohim ay sinaunang mga alien. Sila ang humubog sa mga sinaunang sibilisasyon. Sila ay maaaring maling naunawaan bilang mga Diyos. Ang kanilang mga gawa ay maaaring naitala bilang mga milagro. Ang Anunnaki sa Biblia ay nagmumungkahi ng isang nakabalangkas na hierarkiya. Ito ay katulad ng paglalarawan sa awit 22 ng Elohim na nakatayo sa isang banal na kapulungan. Ang Epic of Gilgamesh at Atrahasis Epic ay naglalarawan ng mga konseho ng mga Diyos. Sila ay nagdidelibera tungkol sa kapalaran ng sangkatauhan. Ito ay kahanay ng mga biblikal na desisyon tungkol sa paglikha at pagkasira. Ang salaysay ng baha sa Genesis, kung saan si Noe ay pinili upang makaligtas, ay umaayon sa mga salaysay ng Mesopotamia. Sa mga salaysay na ito, binalaan ni Enki ang isang piniling individual tungkol sa paparating na baha.
Ang pagkakatulad ng mga kwentong ito ay nagpapaisip. Ang utos sa Exodo 23, "Huwag kang magkakaroon ng ibang Elohim sa harap ko," ay kumikilala sa pagkakaroon ng ibang mga Diyos. Kasabay nito, hinihingi nito ang eksklusibong pagsamba. Ito ay lalong nagpapatibay sa ideya na si Yahweh ay isa lamang sa maraming makapangyarihang nilalang. Ang Biblia mismo ay tila nagpapatunay sa pagkakaroon ng iba. Kung ang Elohim ay mga nilalang na may laman at dugo na namuno sa sinaunang sibilisasyon ng tao, ang kanilang pinagmulan ay nagtatanim ng karagdagang mga katanungan. Saan sila nagmula? Ang mga modernong teorya, kabilang ang multiverse at ancient astronaut hypothesis, ay nagmumungkahi. Ang mga advanced na nilalang na ito ay maaaring mga extraterrestrial na bisita. Ang ideya na ang Elohim ay sinaunang mga alien ay nag-aalok ng muling interpretasyon ng mga biblikal na teksto. Ito ay naglilipat sa kanila mula sa mga teolohikal na salaysay patungo sa mga makasaysayang tala. Mga tala ng makapangyarihang nilalang na direktang nakaimpluwensya sa kasaysayan ng tao. Sila man ay mga Diyos, extraterrestrial, o isang nakalimutang naghaharing uri, ang kanilang pamana ay humubog sa sibilisasyon. Ang kanilang impluwensya ay maaaring nananatili pa rin hanggang ngayon. Ang ebidensya na sumusuporta sa sinaunang mga alien sa Biblia ay nagmumungkahi. Ang mga kwentong ito ay maaaring hindi mga mito. Sila ay maaaring mga tala ng tunay na pakikipag-ugnayan sa mga advanced na hindi taong katalinuhan.